Okay, so now let's discuss about the authentic assessment. So first, let's define what is authentic assessment. So authentic assessment emphasizes real-world task and constructivist learning. So we know naman no nga ang authentic assessment is a performance-based, which is ang previous or ang existing knowledge nga nakatunan sa mga students sa lesson is ilahang i-apply into a real-world task, which is ipalit ni mag-perform ang mga students sa mga activities, sa mga performance may ana. So, it aims to engage learners and address cognitive, affective, and psychomotor skills. So, it aims no nga kaning authentic assessment is maka-engage yun sa mga students. Kaya of course, it is a real-world task or hands-on no nga makakuan gyud sila na makalet gyud sila nga maka-perform, and it address the cognitive, of course no ma-address pud ang affective domain sa students, kay students no may develop a sense of responsibility, no empathy or passion for learning through authentic tasks. So one of the example nga affective domain niya assessment sa authentic assessment, so like community service, which is community service project, so which ang usa ka students is makahatag bitaw og kanang ma-develop ang ilahang sense of responsibility and social awareness kung unsaon nila pag-live nga responsable diri sa ato ang palibot, diri sa atong nasod, diri sa kalibutan. Ang trupod sa authentic assessment sa psychomotor skills is ma-develop pa kung unsa man ang ability nga naa nila, mga talents nga naa nila. So mao na siya. Okay, so authentic assessment includes performances, projects, and portfolios. So sama sa akong giingon nga ang authentic assessment nag-include siya performance like role plays, main ana, projects, hatagan nimo ang mga students o mga projects, and also kanang projects which is true with that kay kanang mas ma-enhance pang skills nga naa sa mga bata, and mas creative pa kung sa ilang learning is kanang ma-apply nila in a creative way, which is it helps them to be creative, and it enhance pod sa skills and abilities nga naa sa mga bata, and portfolios. Yes. So let's move on sa principles of authentic assessment. So according to TAI 2017, so authentic assessment should be aligned with curriculum standards. Kaya of course kinahanglan pud ang authentic assessment align man gid sa kanang curriculum standards, kay lain pud kay masuhi bisag unsa na lang ang imong assess or ipatas sa mga students which is dili aligned sa curriculum nga standards nga gipangita. So kinahanglan when as a teacher pod kung mo implement ka og mga task sa mga students which is real world task, is kinahanglan nga aware pod ka nga kinahanglan nga mohatag ka og mga task nga align sa curriculum. Then clearly define task and goals. So of course naasad kay vision nga unsay kanang nganong gibuhatan mo nga task nganong gi-implement nimo sa mga bata, because of course nakay goals, nakay gusto nga ma-aim nga skills, nakay gusto nga ma-aim nga ma-understand gyud sa students o makuha ma-apply gyud dira sa mga students. Then use scoring rubrics, of course para na mabasihan nimo para fair pud ang kanang pag-implement sa task. So gasad kay basihan ka kanang unsa ni nakabasihan sa task nga ginabuhat nila. So and also provide evidence-based feedback. So of course through anang katong scoring rubric, so pwede nga through tigaan nimo mga comments, then after that imuhang kanang feedbackan sila nga unsa pa kinahanglan ma-improve nila, unsay sunod nga kinahanglan nga buhaton nila para mas ma-develop pang ilahang skills nga naa nila, and also kung unsa pa ang mga kinahanglan nga improve nga makatuna nila.
and also improve teaching and learning. So of course kinahanglan sa Ginoo kay para kanang effective ka nga pagka-teacher ba. Kay when you say ang kanang kuan kung nakay tarong bitaw nga kanang sa ni process sa pag teach ta ng mga students maka-ensure man ka nga effective ang imong teaching and mapasa nimo ang mga learning ug tarong dito sa mga bata nga imong ginatudloan. And with that, it will ensure pod nga tarong ka. Tarong ka nga pagka-teacher. Effective ka nga pagka-teacher. And parita sa strengths sa authentic assessment. So, real-world relevance or applies classroom learning to life. So, of course, ang authentic assessment man yun is maka-ensure man yun nga no, it is an active engaging kay sa mga estudyante kay it's all about performance man and it applies classroom learning to life. So ang ilahang mga nakatunan no, mga understanding nga nakatunan nila sa classroom dili lang nila na magamit diha but also magamit po nila sa gawas no, sa real world experiences or life. And constructive is no, encourage active learning. So, ang ingon no, it's an active and engaging and grab kanang kuan sad no maka dali ra makakuan sila no mga dali ra sila maka-construct og knowledge ba through ang authentic assessment ang mga bata. Then integrated combines learning, teaching and assessment. So integrated na siya, pwede na kanang daghan kay ang mabuhat sa authentic assessment, di ba? Maka-learn ka and nasa mo na siya. Then flexible supports multiple intelligent student choice. So it supports kay bawmantang na and laing intelligence no ang usa ka bata. And ang authentic assessment it is one nga maka-attract o maka-support gyud sa unsa gikinahanglan or unsay mga unsay mga abilities nga naa nila. So ug unsa pod ang gusto nila. So that's all. Thank you.